Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang pinakabagong senatorial survey na inilabas ng Publicos Asia Incorporated sa pamamagitan ng Pahayag 2025 First Quarter Survey. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng Publicos Asia Incorporated ang kanilang pre-election senatorial survey na ginawa nila noong March 15 hanggang March 20. Ang nasabing survey ay isang independent at non-commissioned survey na isinagawa nitong March 15 hanggang March 20. Ito ay isang nationwide sampling survey na binubuo ng 1,500 respondents na random na kinuha o hindi pinili mula sa market research panel ng mahigit 200,000 registered Filipino voters na mini-maintain ng Singapore office ng Pure Spectrum Marketplace, isang panel marketplace na nakabase sa US. Sa panahon na ito, dinakip si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng PNP at Interpol sa ilalim ng ICC warrant dahil sa akusang crimes against humanity dahil sa war on drugs. Narito ang resulta ng nasabing survey ng Publicos Asia Incorporated. Nangunguna si Bongo. Nakuha ni Go ang number 1 spot dahil 45% ng mga respondents ang bubuto sa kanya kung ang eleksyon ay gaganapin sa panahon ng survey. Pangalawang posisyon ay nasungkit naman ni Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa ay nakakuha ng 35%. Dalawang kandidato naman ang sumunod kay Bato de la Rosa, sina Bam Aquino at Ping Lacson ang nasa pangatlo at pang-apat na pwesto. Pareho silang nakakuha ng 33%. Mahigpit naman na humahabol kay Aquino at Lacson si Kiko Pangilinan na siyang nakakuha ng ika-5 pwesto. Si Pangilinan ay 32% ang kanyang nakuha. Ang nasa ika-6 at ika-7 pwesto ay pumunta naman sa dalawang kandidato mula sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sila ay sina Erwin Tulfo at Tito Soto. Sila ay parehong nakakuha ng 29%. Dalawa namang kandidato ang nakakuha ng ika-8 at ika-9 na ranggo. Sila ay sina Pia Cayetano at Francis Tolentino. Ang ika-10 posisyon naman ay napunta kay Ben Tulfo. Bumaba ang pwesto ni Tulfo dahil ang nakuha niya sa nasabing survey ay 22%. Dalawa naman na kandidato ang nakasunggab sa ika-11 at ika-12 pwesto. Sila ay sina Manny Pacquiao at Rodante Marcoleta. Sina Pacquiao at Marcoleta ay kapwa nakakuha ng 21%. Malapit naman sa Magic 12, si Attorney Jimmy Bundok sa kanyang 18%. Ganon din, humahabol sina Amy Marcos at Abby Binay. Sila ay kapwa nakakuha ng 17%, kaya sila ay nasa 14 and 15 na position. Mahigpit din ang labanan sa ika-16 hanggang ika-24 na pwesto na pinaglalabanan nina Heidi Mendoza, Attorney Vic Rodriguez, Gringo Hunasan, Philip Salvador. Sila ay parehong nakakuha ng 15%. Sumunod sina Colonel Busita, Benhur Abalos, Willie Revillame at Lito Lapid na may 13%, habang sina Camille Villar, Raul Lambino at Ramon Bong Revilla Jr. at Luke Espiritu ay sumunod naman sa kanilang nakuhang 12%. Mga kaibigan, dito sa survey, ang posibilidad sa Magic 12 kung ang halalan ay ginawa sa panahon ng survey
6 na kandidato mula sa ABP, 3 mula sa PDP, 2 sa Liberal, at isa ang independent candidate ang siyang bubuo sa Magic 12. Pero dahil medyo malayo pa ang eleksyon, maring malaki pa rin ang posibilidad na magbabago ang nasa Magic 12 dahil ang nasa ilalim nito ay hindi naman gaanong malayo ang kanilang pagitan. Mga kaibigan, mayroon ba kayong opinion, reaction, observation sa survey ng Publicos Asia Incorporated? Please leave your comment. And please like, comment, and subscribe. Share this video kung nagustuhan ninyo. Maraming salamat. Bye-bye.